Bagkus sila ay independent contractors and walang employer-employee relationship sa pagitan ng dalawang host at ng station or ng kumpanya. And lastly, meron din tayong tinatawag na job contracting. Ito naman yung kadalasang tinatawag nilang agency. Okay? So, si agency, mag-hire siya ng mga empleyado and then, i-deploy niya sa kanyang kliyente. Okay? Si agency ay tinatawag na job contractor. Okay? Ngayon, ano kadalasan ang nagiging problema dito? Kasi pinapayagan naman ng batas yung ganung senaryo. Mag-hire si agency ng mga tauhan, i-deploy niya sa ibang kumpanya o sa kanyang kliyente. Allowed yun. Ang hindi pinapayagan ng batas yung tinatawag nating labor-only contractor. Ngayon, paano natin masasabing yung agency na ito ay isang labor-only contractor? Kasi syempre, yung requirements ng batas pagdating sa capitalization, pagdating sa substantial investment, hindi na yun malalaman ng ordinaryong empleyado. Okay? Pero bibigyan ko na lang kayo ng idea kung paano natin masasabing illegal na yung ginagawa sa inyo. Kapag halimbawa kayo ay hinire ng kumpanya, and then, ililipat niya kayo sa agency. And then after 1 to 2 years, biglang magpapalit ang kumpanya ng agency. And ililipat niya uli kayo dun sa bagong agency ng kumpanya. And then ganun uli, after 1 to 2 years, kukuha na naman ng bagong agency, ililipat uli kayo dun sa bagong agency, pero andun pa rin kayo sa kumpanya. Okay, paiba-iba lang kayo ng agency. Pwede pong meron ng labor-only contracting na ginagawa. Ginagawa na lang ito ni company para makaiwas sa inyong security of tenure. Isa ito sa mga karapatan nyo under the labor code na maging regular ng kumpanya and yung years of service ninyo ay maipon para pagdating ng retirement age ninyo ay mabayaran kayo o mabigyan kayo ng reward or compensation para sa mahabang panahon na nagsilbi kayo sa kumpanya. So kapag ito na ang iniiwasan ng inyong kumpanya sa pamamagitan ng pagkuha ng agency na paulit-ulit or papalit-palit, then pwede na kayong mag-file sa DOLE ng case for regularization. Ngayon, kapag tinanggal kayo dahil nag-file kayo ng regularization, pwede kayo mag-file ng illegal dismissal.